So, gospel reflection natin ngayon, anticipated mass, no? Para bukas, 5th Sunday in ordinary time. So, doon mo makikita na the Lord Himself, Jesus Himself, went around the whole Galilee. Hindi lang siya sa Capernaum pumunta. Pumunta pa siya dun sa mga katabing towns para lang mangaral, magpagaling ng may sakit, magpalayas ng demonyo. So yun. Doon lang ako magpo-focus kasi yung first and second, yung first reading, it's about yung nangyari kay Job. Alam naman natin na parang si Job tinamaan ng matinding dilubyo. Tinamaan siya ng matinding dilubyo sa buhay, pero nanatili yung kanyang pananampalataya sa itaas. And then yung second reading na yung pakikisama sa atin yung tinuturo sa atin ni St. Paul through the second reading na dapat tayo ay nakikiisa sa kalakasan, kahinaan ng bawat tao. Yun. I mean, doon ako tinamaan dahil yun ang aking responsibilidad ngayon as a PWD Vice President dito sa barangay. Akala kasi nila ganun-ganun lang. Pero kung titingnan mo yung trabaho na yun, you are tasked na makibagay sa mga may kapansanan dahil may kapansanan ka din. 1, 2 is dapat ako responsibilidad ko rin silang tulungan at intindihin sa kung ano man yung kaya kong intindihin sa kanila. Hindi ko naman maibibigay lahat, pero kung ano lang yung kaya natin, maibibigay natin. Maramdaman lang yung ating presensya. Kasi para tayong nagiging si Lord, nagiging instrument tayo ni Lord, nagiging instrument ako ni Lord para sa kanila. So yun, malaking bagay na yun. At saka yung sinasabi natin yung nagpapalayas ng demonyo si Lord, yun eh. Kasi may mga sinisisi tayo sa Diyos kung bakit tayo nagkaganyan. Karamihan naman ng problema natin, yung mga demonyo sa utak natin ng may kasalanan o tayo mismo may kasalanan. Di ba? Di ba? Yung kagaya nun, di ba? Sasabihin nyo, kailangan matuto, kailangan may ganito. Well, okay, fine. Lahat matuto, pero hindi naman lahat ng bagay alam mo. There will be point in time na kailangan mong kumuha ng tutulong sa'yo o kukuha ng gagawa at responsibilidad mo silang bayaran o pamiryendahin man lang. Ganun eh. Kasi minsan kung ikaw din naman ang gagawa, yung remedyo, wala. Hindi maayos na remedyo. Minsan tatawag ka talaga ng gagawa. And sometimes, you complain. Kaya nga lalong nadedemonyo ng mo kasi lahat kinukwenta mo. Sa ganung aspeto, mali. Doon mali yung pagkukwenta. Sa ganung aspeto. Kasi nagiging demod na sa'yo yung mga bagay na gano'n na ang tingin mo sa paglalabas mo ng pera, gastos. Kaya imbis na harangan, imbis na pumasok yung grasya sa'yo, lalong naiipit kasi puro ka negative eh. Di ba? Sige, iba-vlog natin bukas, di ba? So, puro kayo kasi nega. At yun yung nagiging demonyo. Kasi during the time ni Lord, talagang sinasapian ng demonyo, exorcism. But in modern times, tayo yung gumagawa ng sarili nating kademonyohan sa ating mga isip. And to think na yung iba sa atin nagsisimba, nagdarasal, nakarosaryo, di ba? Kayo pa yung nag-iisip ng ganun. Sinasabi nga nila, the rosary is the most powerful prayer. So dapat mentally, hindi ka na babother mentally and emotionally because you know you got help. At alam natin na the Lord, ang sagot sa ang isa sa mga gabay o stress reliever ng mga taong may mental health problems, first and foremost, na hindi nagagamot ng kahit na anong gamot at hindi kayang gamutin ng mga medical professionals, dasal lang ang gamot minsan. It is through prayer na nagagamot yung mga mental health problems na yan. Kailangan lang natin magdasal.
para magkaroon tayo ng positive vibes. So, yun lang po.